Nanawagan po si Kadede sa kanyang anak at sa kanyang... Naisip ko lang bigla yung dating ako kasi may mga nangyari na hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon sa paglaki ko. Grabe oh! Ang hangin! Ang lakas mong mag-advise. Pero may mga tayo na yung isa matalino, mas matalino pa yung isa, ayaw magpatalo. O, anong nangyayari? Simulan nang magbulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig! Ngayon po ay January 22 at nandito tayo sa Kampanalig. Napakalamig ng panahon ngayon. Ay, salamat pala kay Kadede, nandito siya. Sinamahan niya ako mga kapanalig, no? At nag-shot lang kami kagabi ng sapat lang. Hindi naman madami dahil malamig ang ating klima. Kaya kailangan ng konting shot-shot. Kasi tignan nyo, ngayong January, ayan, ang lamig mga kapanalig. Malakas ang hangin. Tapos pag dumampi sa balat nyo, talagang daman-daman nyo yung lamig. Parang may yelo pag naligo kayo, no? Ngayong araw na to, plano ko munang maglinis ng kaunti dito sa bahay. Dahil katulad ng rep, kailangan i-defrost mga kapanalig. Kasi may mga nabuo ng yelo dyan. Aalisin ko muna. Kaya yung mga laman yan, inalis ko na rin. Hugasan na natin itong mga plato dito. Oo nga pala, maraming salamat din kay Kadede dahil nagdala siya ng dito, buhay na manok kahapon. Ay hindi, doon yung di mo na pinatay, di ba? O pinatay ko, magalaw sa sasakyan eh. Magalaw sa sasakyan, baka maano pa mawala. Pag yung hindi tinatay, hindi pinatay, ibo ng ibo sa sasakyan, baka mahulog, may parang nadaan. Oo nga. Kaya dito na lang tawag dito, tinanggalan ng balahibo, dito na rin kinatay, tinadtad. Tapos ngayon lang ako nakakita ng tinola na may halong gabi. Kaya nagtataka ako sa kanya, nag-aano siya ng gabi. Tinanong niya ako kung, ayan, pwedeng haluan. Ayan po, may gabi siya. Kaya lalong sumarap yung sabaw kasi lumapot. No? Ayan, naging creamy. Alright. May pag-ulam pa tayo para mamaya. Sarap umigop ng mainit na sabaw pag ganito yung klima. No? So, ayun, dami ko ng daldal. Simulan muna natin yung ating trabaho para bukas kung sakaling meron akong lakad, kung umalis man ako, malinis tong bahay mga kapanalig, no? Konti lang naman yung asikasuhin natin dito dahil yung iba ay naligpit ko na rin kahapon. Ito na lang naman yung kailangan nating linisin ng maayos. Tapos itong mga pinggan ay huhugasan ko na. Yun lang, share ko lang ang hirap maligo pag wala pang maayos na banyo mga kapanalig, no? Dahil pag ang klima katulad nito, malakas ang hangin, pasok na pasok talaga, no, doon sa loob. Pagbalik pa ni Kautol, tsaka namin maayos tong konti na lang naman tong gagawin dito mga kapanalig, no. Tapos okay na. So, pwede na tayong kahit ganito kalamig, doon lang tayo sa loob, hindi papasukin ng hangin. Hindi tayo mangangatog, di ba? Hirap talaga maligo pag ganito, kumbaga magtatatlong isip ka. Ilang beses ka mag-iisip kung maliligo ka ba talaga mga kapanalig. Nasa sayo naman yan eh. Kung gusto mong bumaho, huwag ka maligo. O kung gusto mong bumango, maligo ka. Nasa sayo naman yan. Nakaraw ka lang hindi naliligo. Parang pangalawa na sa lamig. Kaya mamaya, pagkatapos kong mag-kilos-kilos, maliligo na ako. Inaano ko pa kinukumbinsi ko pa yung sarili ko para maligo Sa ngayon, muna, sabi ko, kilos-kilos muna para medyo mainitan yung katawan, tapos tsaka tayo maligo. Ay, bakit ikaw? Parang malamig din sa inyo, no? Kasi taas na sa inyo, Grabe lamig doon, kaya talaga ng banyo talaga doon. Oo. Sarado sarado. Oo. Yung banyo ko, yung walang pinto. Oo. Hindi rin makaligo. Parang ikaw. Oo nga. Hindi naligo, malamig. Pero mamaya maliligo na ako. Kailangan na yan. Hindi naman sa pag sa mga lugar kasing malalamig, hindi kasi minsan hindi rin talaga madalas maligo, no? Kaso iba pa rin yung amoy kahit kahit sabihin mo hindi ka pinagpapawisan tapos malamig yung area, iba pa rin yung nagiging amoy sa katawan Importante talaga yung paliligo. Yung katawan mo, pag hindi ka naliligo, talagang nagmamantikaya. Oo. Magkakaroon yung katawan. Oo. Amoy tao talaga. Amoy tao. Yung parang amoy araw kung sabihin, ganun. Yung natural na amoy ng tao. Okay nga lang yung yung amoy ng tao na natural. Wag lang yung sumobra.
Ayun ang mahirap, no? Kaya lagi tayo maglilinis ng katawan. Tulungan nyo na ako habang ako ay naghuhugas dito. Magdaldalan muna tayo. Let's G! Kaya buksan natin itong bintana para pumasok yung hangin. Si Utol, hindi ko pa alam kung kailan ang balik. Kasi naasikaso niya ngayon t-shirt. At ayun, hindi ko alam kung ano eh. Merong lakad bukas, inaaya niya ako sa Laguna. Ay, shoutout kay Sir Paul Bunyo. Ay, hindi ko pa po sure kung ako ay makakarating. No, pero si Utol malamang makaano po dyan. Babawi na lang ako sa susunod. Kung sakali, no. May iba pang ano eh. Magiging lakad. Ito lang talaga kahirapan dito sa sa mga ganitong buwan. Masarap pag malamig, nakakatamad naman kumilos. Parang ang sarap na lang humiga. Kasuhin lang natin ito. Dapat talaga pagkagamit ng plato, hugas agad kasi naiipon katulad nito. Ganyan talaga eh. Kasi dito pag sa gabi na, nagkatamaran na. Bukas na yan. Para makapagpahinga na agad yung mga ganyan. Aminado naman ako dun. Ay, shoutout nga pala sa Team Kahon, no, sa lahat ng bumubuo. Hindi ko na kayo maisa-isa, alam nyo na yan. Sa lahat po naging solid sa Team Kapanali. Sa lahat ng naging sponsors, maraming salamat po. Hindi ko na kayo maisa-isa. Salamat sa suporta. Bawi na lang tayo sa month ng February dahil itong January medyo tayo eh. Hindi tayo nakapag-vlog ng madami-dami, ng sunod-sunod halos. May mga laktaw-laktaw. Ganun talaga. Nakwento ko na naman sa inyo yun. Pag pumapasok ang January talagang medyo nawawala sa momentum. Pero dapat pag January nga, doon ka rin halos magsipag eh. Pares lang naman pag bare months eh. Pag bare months, kailangan mo magsipag ng gusto kasi malaki nga yung bigayan ng revenue. Sa January, ganun din. Kailangan mo sipagan kasi maliit. So, kailangan mo sipagan ng pag-upload ng marami para, ma-reach mo pa rin yung goal mong kita, yung ganun. Kaso hindi ko nga nagagawa. So, sa February na lang siguro tayo bumawi. May lakad pa kami sa Pamindanao ni Idol, di ba? So, ayun. Tignan natin ang views natin dun. Sasakay na naman kami ng airplane. Makakasakay na ako ng airplane eh. Parang bata lang. Yan. O yan. Tapos lalabas ko na yung mga basura mamaya kasi paano nang yan eh. Ng mga insekto. Kagandahan lang dito, walang ipis. Hindi ko nakikita yung basura dito na may ipis o kahit gumagapang na isa, wala akong nakikita, hindi ko alam kung bakit. Meron lang dito, langaw, yan. Sino? Saan sa Mindanao? Pagadian? Sambuanga? Bandang uli oh. Nanawagan po si Kadede sa kanyang anak at sa kanyang dating Oo. Ano pangalan? Kalimutan mo na? Kaya di talaga hindi mo na nahawakan simula bata. Pagka anak umalis na? Hindi mo na. Kaya hindi mo man lang Buti yung mama nahalikan ko. Ay mama, nga hindi mo man lang nahalikan. Nakabuo nga kayo. Nawagan si Kadede. Lalaki ba yun? Oo. Alam ko babae. Lalaki, pero lalaki. Lalaki. Oo. May may. Makakita ko doon ang pamukha ko, yun na yung... Sige. Pagkano, itatay mo si Kadede. Gaganunin ko agad. Ugas muna tayo. Isang araw,
Nagmamaneho sa Cubao. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Habang nagugas tayo ng pinggan, naano ko kay Kadede kung kaya niyang extrahin tong banyo. Kasi ano eh, yung para mapabilis din yung trabaho kasi syempre pag si Utol, mag-isa lang tapos kami, eh si Utol lang yung nakilos. Medyo ano, syempre medyo ano ang proseso ng paggawa. Kaya sabi ko kay Kadede kung kaya niyang tahisan to. Ayan. Kailangan kasi pre naka ano eh. Tawag doon yung nandito kasi yung pinaka drainage. Tatambakan pa ba? Lalagyan ng Eudoro. Oo, dito. Itas-taas na lang ito. Ang flooring natin. Tataasan muna, tsaka lalagyan ng ano. Taangat to. Tsaka lalagyan ng tiles. Putulan natin to. Oo, puputulan yan. Kasi ang flooring yan, ano lang. Siyempre pag naglagay ka ng tiles, angat yan. Doon na magle-level. So, binago ko ng level ng tiles natin. O, irerekta na sa ano. Sige. Kumbaga ano na yung dry pack na agad. So, drive pa agad. No, sige. Pero tataas sa mga kahit magiging 2 media o 3 Oo. para mabot sa natin ito. Yun. Si Kadede kasi eksperto naman sa gawa yan. Alam naman natin, nung umpisa pa lang si Kadede na yung nakakasama natin. Hindi naman sa sinasabi kung ano, hindi marunong si Utol. Siyempre si Utol, nagbaguhan pa lang din naman. Saka ayoko rin mahirapan. Kaya sabi ko kay Kadede, extrahin niya na. Pag nakabili na ako ng materyales, tsaka yung pinto, ilalagay na namin yun. No? Para hindi na tayo nahihirapan sa pag CCR. Ayun ni Doro, marunong ata si Utol. Hindi. Kakabay na yun. Kakabit na rin. Ay, sasabay na rin. So, kailangan lang doon may password talaga. May password? Oo, Indoro. Ano? Para pag iwala, wala makakamit. Ang damot naman ng banyo na yun. May ka naman Inidoro. Yan, tuloy lang natin yung paghuhugas. Naisip ko lang yun habang ano, para mapabilis na tayo. Dumaan kasi yung mga holidays, hindi natin naaasikaso. At ayan, ngayong buwan na to kailangan matapos na talaga. Sabay na rin pinto. Oo, sasabay na rin yung pinto. Yung lumang banyo natin, yan si paring Kadede rin dumali dun eh. Kahoy nga lang yun, ngayon wala na talaga. Bumibigay na. Wala ng pinto, kortina na lang. Hindi ko na sa inyo papasilip. Ipapasilip ko na lang sa inyo yung bagong banyo pag natapos na. Pagandahin natin. Gusto ko lang talaga matapos yung banyo doon para kung sakaling matagalan yung paggawa ng extension ng bahay, wala tayong problema. Di ba, kahit ilang months o years pang abutin, mahalaga may banyo dyan sa ano, sa may baba. Pero hindi naman tayo papayag na umabot ng ilang years bago natin magkaroon ng ano ng tawag extension tong CR. Di ba? Gawa pa rin tayo ng paraan. Si Paglong! Yon, natapos na. Lilinisin na rin natin tong ano, kalan bago natin isunod tong tawag dito, freezer. Okay, lagay ko muna tong ulam dito. Paano nga ba? Alisin na natin to, may mga particles. Yan. Babad muna natin sa water para siya ay lumambot. Yan, sama ko na to. Alright, let's go. Yeah. Oh yeah. Ayan, unahin na natin ito. Salamin. Para matuyo. Ihangir na natin. Yeah. Perfect. Ay! Yan. Umuwi muna si Kadede. Mamaya babalik daw siya. Nakakamiss din kasama yung tao na yun eh. Ay si Kadede talagang malaking ano ko yan, malaking parte ng buhay ko sa pag-vlog, no, at sa pagkakaibigan namin. Dahil kami talaga yung magkakasama simula nung umpisa. Ayun, at masaya ako na ayun, buwabalik-balik siya dito. Pupunta rin naman kami sa kanya kaso nga nagiging busy na rin siya. Ngayon, hindi siya busy kaya sabi ko mag-extra muna na siya sa banyo. No, pasahurin natin siya
para nga mapabilis yung ano, yung paggawa ng ating CR. Habang dinidefrost ko tong ano, tawag dito freezer, pinag-iisipan ko pa rin kung maliligo pa rin ako. Pero ano, syempre, liligo tayo. Para gumaan ang pakiramdam. Minsan kasi pag ano, pag hindi maganda yung pakiramdam mo, ligo lang palang ano, nabanggit ko na rin pala yun. Ligo lang ang katapat. Minsan kasi pag di maganda pakiramdam ko, ligo. Tapos sipilyo, ganyan para yung alam mong minsan kasi pag di nakapag-sipilyo, mabigat sa ano, sa bibig. Parang may something na ano, sa dila, 'di ba? Parang ano, hindi komportable. Kaya toothbrush din. Tagal Mamaya na. Pag hinihintay natin, lalong ano yun eh. Lalong tatagal. Itong salamin ko, mga kapanalig, share ko lang. Kabibili ko lang neto. Nagpagawa ulit ako sa EO. Kasi yung salamin ko dati, parang ganito lang din yung style niya. Pero ito, ano na kasi siya, parang may pagka solid na. Tsaka may halo na parang mga metal. Yung noon kasi parang plastic na medyo malambot. No, nawala kasi nung ano, nung nag-basketball kami dun sa binyag nung anak ni Jumong. Nawala. So hindi ko na nakita. Hindi ko na rin pinahanap kasi gusto ko na rin palitan. Kaya nagpagawa ako ulit, mga kapanalig, no. Ang problema ngayon, nawala yung panalo, wala na nga akong ilong, nawala yung ano, ayan oh. Ayan, nawala yung dito sa gilid. Isa na lang natira pero tinabi ko muna. Linagay ko dito. Ito. Ito yung pinakaano sa ilong. Panglagay dito. Ang hirap hanapin dito sa baba kasi kakulay niya eh. Ang liit-liit nun. Nagwalis-walis ako kanina para kung sakaling matangay ng walis, 'di ba? Ang hirap kasi pag walang ganun, nalalaglag sa ilong ko. Alam niyo naman tayong hindi pinanganak na matangos. Same lang din yung pinagawa ko. May anti-ano na siya, radiation ba yung tawag doon? O tapos pag ano ka sa araw, ano siya umiitim for protection din 'yun, mga kapanalig, no. Ayan. Gusto ko palitan yung aking lumang salamin dahil puro gasgas na. Alam nyo naman may pagkaburara si Louie TV. Kung saan ko pinapatong, lalo na pag nalasing. Pagising ko may mga gasgas na, parang ang sagwa na sa paningin, no? Parang may mga tuldok, may mga guhit-guhit. Sabi ko, papalitan ko na talaga. So ito po ay bago na po siya. Bagong gagasgasan. Hindi, ito lagi ko nang nilalagay ito sa sa box. Dito. Yan. Ang tanong hanggang kailan? Baka susunod niyan pag kung saan ko na naman ilalagay ito. Habang ako nagalaw din wala lang, parang naisip ko lang bigla yung dating ako kasi naisip ko lang paano kaya ako nag-serve ako ng mission sa Mormons. Dati kasi talagang active ako sa Mormons, mga kapanalig, no. Paano ko nag-serve ako ng 2 years mission? Ano kaya ang buhay ko ngayon, no? Mas maganda siguro kasi mas malapit sa Diyos, 'di ba? Mas maganda kasi mas talagang disiplinado at marami kang malalaman na salita ng Diyos, no? Mas mapangaralan mo 'yung sarili mo at marami kang ma-share about doon sa mga experience sa mission. Ganoon kasi yung mga kapanalig, no? May mga missionary. Nakwento ko na rin ata 'yun, yung mga nakikita niyo mga Amerikano na naglalakad. Partner sila na merong dito. Yan, mga Mormons po tawag doon. So naglilibot sila. Dati nga naglalakad nga ngayon pwede na mag-bike eh. Yun. Ayan, naglilibot sila tapos naghahanap ng mga pamilya na pwede na lang ma-convert na LDS, yun, maging member. Napakasaya naman talaga dun sa LDS, mga kapanalig, kasi iba yung pakiramdam, iba yung samahan, mga kapanalig, no. Iba yung iba yung pakikitungo sa iyo. Maraming activities na masaya, marami kang makikilala na i-guide ka sa magandang gawain. Kasi ang lola ko ang naging unang member ng LDS, mga kapanalig. So pati kami nadamay na. 8 years old niya ako, binidyagan na ako doon sa Mormons. Ang rules kasi sa amin, dapat 8 years old bago ka mabinyagan. Sa Catholic kasi kahit baby pwede na, 'di ba? 8 years old daw sa amin kasi parang kumbaga meron na siyang pwede na siyang magdesisyon para sa sarili niya kung anong gusto talagang relihiyon niya, no? Parang ganoon ang paliwanag. Bigla ko lang naisip habang ako nag-ano dito, no, tawag dito nakilos.
Minsan kasi pag may mga bagay tayo maiisip pag ano eh, pag may mga natural na araw, no, nababalikan natin yung mga buhay natin. Hindi ko naman sinasabing wala lang, naisip ko lang bigla. Sasabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay nangyayari dahil may dahilan. Kung nandun ako, siguro okay din ang buhay ko. Ngayon, okay din naman ang buhay ko eh. No? Wala na, share ko lang. Siguro na ako ngayon. Active pa rin ako sa church. Tapos may mga anak na ako kasi dapat after mo ng mission, kailangan makapangasawa ka rin ng member ng LDS na babae. No? Tapos para kayo, buong family kayo, Mormons din. Ang ganda ng samahan. Nakakamiss, makakapanalig no, pero na kasi ako ngayon eh. Ibang-iba na ako. Ang dami ko ng tato. Bawal yun dun. Umiinom ako, 'di ba? Ako naninigarilyo din ako, makakapanalig eh. Kaya ayun, marami na talagang pagkakaiba sa akin, no. Hindi naman sa ugali. Pa rin naman tayo, marunong pa rin tayong matakot sa Diyos, marunong pa rin akong gumalang, 'di ba? Marunong pa rin naman ako magdasal at tumawag sa Kanya. Ang mga pinagbago ko lang din siguro, yung buhay, tsaka yung the way kung paano ko mabuhay sa araw-araw. Hindi katulad talaga dati na talagang kailangan about kay Lord lahat ng ginagawa ko, no. So yun lang, napaisip lang ko. Na-share ko lang. Hinintay ko lang din maano tong mga kanin dito. Okay, sa tingin nyo, may mga kayo di ba, yung mga nakaraan. Sa tingin nyo kung natuloy yung bagay na yon, ano kayo ngayon, no? Ngayon na mapapaisip kayo yung mga nanonood sa akin ngayon. Yan. Mamaya natin tuloy yung daldalan. Hinihintay ko lang maano tong mga yellow dito eh. Para akong tanga dito. Tingin pa rin ako ng tingin sa baba kasi hinahanap ko nga yung maliit na sa salamin ko. No? Sa buhay natin, hindi naman natin mararanasan kung ano ka ngayon, kung tinuloy mo kung ano ka nung nakaraan, no? Ang problema lang, kung ituloy mo yung nakaraan, hindi mo rin mararanasan kung ano ka ngayon. 'Di ba? Ang gulo. Hindi, alam ko naman naiintindihan niyo eh. May mga rin yan. Mga tadhana na lang kung hindi mo talaga nakuha yung bagay na yun o hindi nangyari, lagi naman sinasabi yun eh. Lagi nyo nang naririnig yun sa mga pangaral, di ba? Parang bulok na yun eh, na kasabihan. Lagi na nating naririnig sa mga sa mga nagle-lecture, ayan, sa mga vlogger, naririnig natin madalas yan. Pero totoo naman talaga yun. Wala talaga oh. Nagkaroon nga kami ng topic dito ni Kap, mga kapanalig, nung pumunta sila, ng mga kaibigan ko. Ang word na what if, no? Yung paano kung, 'di ba, may mga tayo, what if tayo sa buhay. Kunyari sa pag-ibig, what if niligawan kita dati, tayo kaya. Yung sabi ni Kap, yung word na what if hindi natin pwedeng gamitin sa sa future. Ang word na what if ay ginagamit lang sa past. Kasi kumbaga, ayun yung tanong na paano kung, no? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Sabi ko kasi pwede naman gamitin yun kasi nag-isip rin tayo para sa future, 'di ba, mga kapanalig? Paano kung ganito mangyari sa susunod na panahon? 'Di ba yung mga ganung word? Pinapaliwanag siya, sobrang lalim kasi ng utak ni Kap kaya ko na lang din. Inintindi ko na lang din, 'di ba? Ewan ko din. Hanggang ngayon nalilito pa rin ako eh. Basta yun lang. What if? What if naging ganito ako? What if kung ganun? Naalala ko lang bigla kasi nagka-sharing nga tayo about sa nakaraan ko, mga kapanalig, no? Ang dami ko ng kwento. Ipagpatuloy natin yung trabaho. Punasan ko na yung gilid ng ating freezer. Nung bata ako, mga kapanalig, grabe, hindi ko naman inaangat ko yung sarili kong bangko, no. Sobrang sipag ko nung bata ako. Talagang naglilinis ako sa bahay, tapos pag sinumpong pa ako ng sobrang kasipagan, talagang lahat, pati alikabok, mga singit-singit ang aparador, kaya natutuwa sa akin yung lola ko.
mga kapanalig, no, pag sa mga ganong part. Ayun, na sa lola ko naman, nakwento ko na ba yun? Kukwento ko na naman. Hindi, ano lang, medyo ano kasi, nung lumalaki ako, hindi rin maganda yung experience ko sa paglaki. Kasi marami akong mga naranasan na hindi maganda. Pero syempre hindi na natin kailangan paanuhin pa yun sa dito sa social media. Nabubul talaga ako dyan pag binabanggit ko. So hindi na natin kailangan yun. Syempre nandun pa rin yung paggalang na bilang lola, at siya talaga yung nag-alaga sa akin at nagpalaki, mga kapanalig. Kundi dahil sa lola ko, wala rin naman ako dito sa kalalagyan ko, no? Kung may mga experience man na hindi maganda, may mga nangyari na hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon sa paglaki ko, ay hindi ko na rin talaga ino-open, no, na ikukwento, masyado na kasing private yun. Pero nagpapasalamat ako, talagang pinalaki niya ako, mga kapanalig, no. Yun. At parang bigla ako naiyak, hindi lang parang naalala ko lang. Lumaki kasi akong kumbaga sariling diskarte na rin, mga kapanalig eh. Yung kasi namin storya, mga kapanalig, ng lola ko tsaka sa aming magkakapatid, yung pinalaki ng lola ko, no. Hindi kasi kami yung parang nakikita nyo ng mga apo, lola, na pag magkasama sa bahay, parang sweet yung turingan. Sa akin, lola ko, hindi sa akin sweet. So, hindi rin ako, parang nailang rin ako maging sweet sa lola ko, parang ganun. Parang normal na nasa isa kayong loob ng bahay, pag kailangan mo kumain, kain ka, ganyan, di ba? Pag oras na ng kain, may pagkain dyan, kain ka. Di ba? Pag matulog ka. Ganun lang, parang normal na maglola at apo na magkasama sa loob ng bahay. Pero pinaka-the best talaga yun, yung inalagaan niya kami, mga kapanalig, at pinalaki na talagang tsinagaan niya, no, na kami makapagtapos ng high school, di ba? Yun lang talagang sobrang pinapasalamat ko, kasi kung hindi talaga dahil sa kanya hindi ko rin alam kung nasaan ako ngayon, mga kapanalig. Sabi ko nga, naging matatag ako dahil sa kanya. No? Kung wala na, share ko lang naman. Pero siyempre, tulad niya nasabi ko, na lang, yung share ko is sapat lang. Hindi ko na masyadong papahabain pa. Ay, tapo na rin natin ito. Ay! Ito marami dito, parang mga niknik na maliliit. Niknik! Alright. Tayo kasing mga tao o people, hugasan ko muna to. Kasi may mga parang siya, tubig-tubig. Sa atin normal lang na magkaroon tayo ng problema. Wala namang perfectong tao, mga kapanalig, kahit sabihin mo sino pang tao na yan, meron pa ring problema yan, no? Ang pagkakaiba nga lang natin, mga kapanalig, syempre hindi nga tayo pare-parehas. Meron mga problema na maliit lang na mabilis lang na solusyonan. Meron din mga problema na sobrang bigat na talagang ang hirap, 'di ba? So, ito lang, tiwala lang, makakayanan natin lahat, no? Maliit man o malaki. Tawag tayo sa taas. Lagi naman natin naririnig yan. Tawag tayo kay Lord. Grabe ang hangin. Talagang taglamig na, mga kapanalig. Ngayon pa lang magtataglamig na ganito lamig ulit, January. Nung mga nakaraan, sakto lang. Tsaka yung lakas ng hangin, bumabalik na siya. Lalo na pag bandang hapon. Kaya nga, kung wala pang mga bintana to, nako po, sobrang lamig sa loob. Ang lakas kong mag-advise, pero may mga times din na minsan hindi ko rin ma-apply yun sa sarili ko. Pero syempre kailangan, diba? Kailangan mong i-apply para maging maayos ka rin, diba? Yung sarili ko maging maayos, parang ganun. Tsaka bilang influencer, kailangan syempre may mapulot naman kayo sa aking aral, hindi yung puro kalokohan, puro inom yung nakikita nyo, diba?
Di ba, para sabihin nyo naman na si Louie, hindi lang yan puro kalokohan, may mapupulot din tayong aral dyan. Ganarn! bigla akong napaisip nung sinabi kong, syempre as a influencer, kailangan may matutunan kayo sa akin. Tapos naalala ko yung mga vlog ko nung nakaraan, puro inom halos inom. Huwag nyo gagayahin yun ha. Ano lang, sakto lang. Ano lang kasi no, may mga handaan. Pero pag nandito naman, hindi naman gano'n. Sapat lang. Yeah. Dumi. Kamay na natin yan. Katulad ng mga ganyan. Kunyari may mga ano ng basura, kinakamay ko yan. Wala namang selan. Minsan nga pag naglililis ako ng inidoro, talagang kinukuskus ko yung nun hanggang yung gilid nun, kinakamay ko lang mga kapanalig tapos basahan. Walang eme-eme. Para mas malinis, di ba? Sa atin kasi kailangan mo i-improve yung sarili mo mga kapanalig. At kailangan syempre may mapatunayan ka rin. Di ba? Para para makapagdesisyon ka sa sarili mo. Kasi kung nakadepende ka pa rin sa pamilya mo at nakadepende ka pa rin sa ibang tao, so hindi ka makapagdesisyon. Lagi kang lang sa kanila, oo ka lang sa kanila. Hindi ka makapag-suggest kung ano yung mga pwedeng gawin. Kasi nga, nakadepende ka pa sa kanila, di ba? Hindi ka tulad pag nakatayo ka na sa sarili mo pa, kahit anong gusto mong gawin, magagawa mo. Nasabi ko lang na kailangan natin improve yung sarili natin kasi magiging problema din natin yan mga kapanalig sa sarili natin kasi the way tayo makikisalamuha sa tao, 'di ba? Pag mababa yung tingin mo sa sarili mo, yung parang wala kang believe, may mga may mga hindi tayo masabing bagay, kunyari sa mga suggestion, kunyari may mga pag-uusapan kayong mga magkakaibigan. Nangyayari talaga yan, hindi ko naman nilalahat mga kapanalig, no. Pero nangyayari talaga yan sa buhay ng tao, hindi lang sa pagkakaibigan, sa lahat ng bagay na nangyayari yan. Ayun, kaya maganda talaga yung yung improve mo yung sarili mo para hindi ka rin nahihiya sa mga taong nakakaharap mo. Nasabi ko lang naman yun mga kapanalig, no? Pero syempre, hindi nyo naman kailangan ipilit yung sarili nyo sa mga taong hindi naman kayo bilong talaga, no? Huwag nyo ipilitan kung talagang hindi nyo naman kaya makipagsabayan sa kanila. O kung sino lang talaga yung tunay, di ba? O yun lang talaga nagkakaintindihan kayo. O di mas masaya, walang problema. Nakwento ko lang naman. Okay, mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating vlog ngayong araw na ito? Ayan, magsasaing muna tayo. Mga bata tuloy. Ay, ba't hindi ko pala nahugasan. Magsaing muna ako, gusto ko kasi bago ako maligo. Tapos na yung mga ginagawa. Para mamaya, edit na lang. Wala lang masyadong gagawin. Lang tayo. Ano ba yun? Parang nagulat ako sa ilalim ng lababo, may maduming kaldero. Puro amag na. My goodness! Ako, sa experience ko lang mga kapanalig, natutunan ko kasi sa sarili ko habang naghahalo ako ng kanin. Hindi, may mga bagay tayo na kailangan wag nating ipilit. Kunyari sa mga taong pag may mga kausap tayo, kunyari pag mayroong inuman, di ba? Para hindi na mapapay usapan, minsan kailangan mo yung magpigil ng salita. May nangyayari kasi pag pares kayong mataas sa usap o sa kwentuhan, hindi natatapos yung tawag dito, yung discussion, 'di ba? Nangyayari sa kahit hindi lang sa inuman, alatang manginginom, sa mga ibang bagay pa. Kung tumataas na yung tension, bumaba ka muna ng kaunti, 'di ba? Para matapos na yung usapan, para hindi na maging problema. 'Di ba? Maraming nangyayari ganyan. Yung isa matalino, mas matalino pa yung isa, ayaw magpatalo. O anong nangyayari? O lalo nagkakaproblema. O sabunutan na ganun. Suntukan na. Marami na ako nakitang ganyan. Pinabot nga kami sa madaling araw, hindi natatapos yung debate nila. Ako kasi ganun ako, hindi ako nakikipag para bumaba lang yung tension. Alright. No, malinis na. Pwede tayo magsaing. May mga tao kasing maraming alam na ayaw talaga magpatalo. Lalo sa usapan.
pag sa akin nangyayari kasi yun, kunyari, tumataas na yung boses niya. Tapos gagawin ko na lang yung sinasabi niya. Ano ko na lang, sasang-ayon na lang ako para hindi na kunyari, nagpakwento siya, sabi ko lang, ay oo nga, may punto ka naman. Sabi ko gano'n. Tapos gaganon-ganon lang ako. Tapos kwento. Tapos maya-maya, change topic na. Pag pumukol ka pa kasi ng medyo, madaling araw talaga kayo magdidiskusyon. Okay, nagawa ko na lahat mga kapanalig ng trabaho dito sa bahay, no? At masyado na akong maraming daldal. Siguro kailangan na nating tapusin etong vlog. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kits na lang po sa next update. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.